protein ko is tuna. Tuna. Regularly, 6 months. Tuna ang kinain ko. Tuna. Talagang every Sunday niyan, pupunta ako ng Pasay Market, wet market. Bibili ako ng tuna. Akala ko, ganda. Gandang source of protein. Oo, maganda. Pero yung may kasama siyang Magandang hapon, Coach RG. Magandang hapon, Coach Louie. Magandang hapon po dyan sa Pilipinas. Hello po. Greetings from Dubai. So, Coach Louie, ano bang topic natin ngayon? Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang macronutrients. Yan, macronutrients, no? Parang practical lang. Kung ano ba yung magagandang sources of macronutrients na pwede natin suggest sa kanila, mga viewers natin. Ito yung mga healthy, ano yung hindi, ano ba dapat yan, dapat ba organic, dapat pa ganyan. Lahat yan, i-discuss natin, tsaka practical. Pilipinas setting, or ikaw, kung anong ginagamit mo, ako, kung anong ginagamit ko, gano'n. Bigay natin sa kanila lahat ng information na alam natin, na nakalap natin. Okay. Sige, simulan na natin, Coach RG. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay, Coach Louie, macronutrients. Ano ba yung mga macronutrients natin? Yung tatlo? Alright, meron tayong main na tatlong macronutrients. Carbohydrates, protein, and fats. Macronutrients, ha? So, sila yung pinaka-main na pinagkukuhanan natin ng mga sustansya sa katawan natin, di ba? Meron ding micronutrients, di ba? Micronutrients naman is yung ating vitamins and minerals, di ba? Vitamins and minerals, which is very important also, Coach Louie. Nowadays, next time, may ano natin yan. Yan naman ang topic natin. Micronutrients. Micronutrients, di ba? Kasi sobrang depleted na lahat ng mga kinakain natin nowadays. Wala na dahil ang soil natin depleted. So, depleted of minerals. Kaya sobra tayong deficient dyan sa part na yan. Sa macronutrients, nakafocus tayo sa macronutrients, di ba? Sa pagkain natin, pero that's very important as well, yung micronutrients, ha? I-emphasize ko lang. Kaya dapat matutunan din nila next time. So, anyway, for today's topic, focus tayo sa macros, ha? Simulan natin dun sa pinaka-konti. Cake fats, ha? Coach Louie. Siguro, yun nga, i-review lang nila yung link, bigay natin sa kanila yung link about food before, kasi doon na-discuss ko yung 7 types of fat, di ba? Kung ano ba yung masama, ano ba yung magandang fat na pwede nating i-include sa diet natin. So ito, ulitin lang natin for sure yung fat, okay, times 9 calories yan. 9 calories. Per gram, di ba? Ano bang magagandang sources niyan? Ano ba yung 7 types? Siguro, enumerate ko na lang na mabilis. Sige, Coach RG. Yung 7 types of of oil, fats. So, yung 5 doon, medyo okay, maganda. Yung last 2 is yung bad. Bad. So, yung first 5, pinakamaganda. Doon tayo sa omega-3. Omega-3. So, omega-3, may 2 types. ALA, tsaka yung, 3 types, sorry. DHA. ALA, DHA, and EPA. Yung ALA, yun yung omega-3 na nakukuha sa vegetables. Particularly, hindi ko alam. Siguro, research natin, hindi ko alam kung saan particular nakukuha yan. Alam ko sa mga, Coach Louie, sa mga... Sa nuts, nakukuha natin sa nuts ang omega-3. Usually sa seeds yan Kasi di ba, ayun ang pinaka-ano nila, source of omega-3 ng mga vegetarian is yung chia seeds. Chia seeds. Yan. Yan sila kumukuha. Meron pang isang seeds na flaxseed. Yes. Flaxseed, yan. Marami rin omega-3 yan. Alam ko, dyan galing yung ALA. Pero the problem is, hindi siya kompleto Hindi lahat na convert into DHA. DHA is very important for the brain. So, yung EPA and DHA, exclusive yan. Nakukuha yan sa marine life. Diba? So, sa isda. Diba? Pero, Coach Louie, sa isda nga ba? Direct galing ang omega-3 natin? Ang omega-3 galing sa algae. Yun ang sagot, ha? So, yung omega-3 galing doon sa algae na kinakain ng isda. Doon po natin nakukuha yung omega-3. Sa isda na kumain ng algae. So, paano kung yung isda kinakain ng mga corn? Sa farm, di ba? Sa farm, di ba? Yung mga farm raised. Wala nang omega-3, di ba? Lalo na yung salmon, Coach RG. Di ba? Sabi mo nga yung documentary ng salmon. Grabe. About salmon na kung paano nila i-farm, paano nila... So, yun. Unfortunately, yan ang katotohanan po. Yung omega-3 is very scarce. Hindi na rin natin siya makuha talaga yung good source, Coach Louie, dahil... Napakahirap na rin. Ang mga isda ngayon is, hindi na, pinapadami na ng kusa sa farm. Hindi na siya
Unless na talagang mangisda ka sa dagat. Pero kahit pa paano, Coach Haji, masabi natin sa Pilipinas kumakain pa rin tayo ng mga kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, Coach Louie, every time umuwi ako ng Pilipinas, gusto ko seafood tayo. Seafood talaga. Para makakain naman ako ng natural omega-3, di ba? Yeah. Pag wala kang choice, di mag-fish oil, supplement ka, di ba? Yan ang pinaka-solusyon dyan. Kasi nga yung omega-3 and omega-6, hindi yan napoproduce ng ating katawan. Kaya kailangan natin ng... Very essential yan. Very essential sa katawan natin. Saka yung binanggit mo na rin yung omega-6, ha? Di ba, may ratio tayo ng omega-3 to omega-6, di ba? Yung current ratio right now, 1:20. 1:25 actually. 25, ayon sa di ba? mga pag-aaral. 1 omega-3, 25 omega-6. Overwhelming, grabe. Diba? Yan ang mga for general population. Ha? Di ba? Overwhelming. Masyadong abundant yung omega-6. Tapos rare or scarce naman yung omega-3. Sabi nila, you can live extra healthy kung ang ratio mo is healthy kung ang ratio mo is 4:1. Pero if you want to be extra healthy, 1:1. Kung kaya mo ibaba ng 1:1 ang ratio. Pero napakahirap niya. Napakahirap na. Sinabi nga natin, saan mo kukunin yung omega-3, di ba? Actually, pag nagpa-test ka ng cholesterol mo, yung cholesterol profile mo, yan yun yung ratio ng good to bad. Diba? Good cholesterol. HDL and LDL. Yan yun So ang ngayon, ang solusyon yan is humanap ka ng pagkukuhanan mo ng omega-3 ng good fat. At i-minimize mo ang... banggitin natin, saan ba nanggagaling yung mga although may ginawa na tayong video dyan sa omega-6 na yan. Bakit ba ganun kataas? Diba? Kasi di ba, mahilig kasi tayo magprito. Yan yun. Yan na yun. Ano bang pinampiprito nyo? Seed oils, vegetable oil, canola oil. Yan po yan, yung mga omega-6. Sunflower oil. Ultra-processed seed oils, yan ang mga culprit pagdating sa omega-6. Diba? Anyway, panghulihan mga yan So, tuloy lang natin, enumeration. Omega-3, number 1. Yung nga, in-enumerate natin yung tatlong omega-3. Tapos number 2, yung polyunsaturated fat coming from healthy rin yan. Yan yung mga olive oil. Yan yung mga extra virgin olive oil natin. Diba? Tsaka yung mga avocado fruit oils natin. Avocado, healthy rin yan. So, pagdating sa yung mga cholesterol profile natin, yung mga HDL, kasama yan mga yan. Kasama importante yan. Tapos number 3, monounsaturated. Healthy pa rin yan. Kaya olive oil, may part of the olive oil, nandiyan pa rin yan. Tapos number 4 natin, saturated. Saturated, yan is yung bad or good. It depends on the source. Ito yung animal protein, animal fat natin, animal fat. So, good and bad siya. Kapag nga ang fat is galing sa animal na kumakain ng bad, farm raised. Yan, bad yung fat. Sabi nga nila, you are what you eat. Hindi yung you are what you eat. Kung kumain ka ng baboy na pinakain ng masama, masama yan, yung fat na yan, di ba? Pero kung kumain ka ng baboy ramo, na kumain lang ng damo lang, wala insekto, mga nature, organic, yun pati manok, ganun din, kumain ng mga damo-damo, insekto lang, hindi mo pinakain ng mga feeds, pinakain ng mga mga chemical, yung fat niyan is good source. Good, clean fat. Yan yung saturated fat. So, it depends on the animal. Sabi nga nila, yung beef, grass-fed. Pag grass-fed yan, sigurado. Healthy yan, yung fat na yan. So, yan yung pang-4. Pang-5 fat natin is yung MCT oil. Healthy din, di ba? Ginagamit nga nila. Fat burner. As a fat burner. Kasi parang, exogenous source of ketones. Parang siyang, ketones na siya. So, parang, na-activate niya yung ketosis. So, may ketones ka. Ang role ng ketones sa mitochondria. Yung nga parang inaayos niya yung mitochondria mo. Lalo niyang ginagawang healthy yung mitochondria mo. Yung uncoupling, sinasabi nila. Uncoupling of the mitochondria. Pinapabata niya yung mitochondria mo. Saka mas nagiging efficient yung katawan mo. Dahil nga dumadami yung mitochondria mo. Uncoupling, dumadami ang mitochondria. So, yan ang effect ng MCT. Pero sabi nila, may bad effect din daw kapag kinain mo siya with saturated fat. So, dapat MCT lang. Parang gano'n. Pag kinain mo siya with combination of other fat, then, yun nga, may bad effect din daw sa dugo. Tapos yung last 2, yung masama. Omega-6 nga, nagpag-usapan natin kanina. And trans. Tsaka yung trans fat. Trans fat, talagang wala na yan. Tinanggal na yan dahil yung trans fat is talagang masama. Sobrang masama sa katawan yan.
Isa yan sa mga, tinanggal na ng FDA, dahil pero may nakakalusot pa rin. Sa mga ultra-processed food, yan, yung mga small percentages na nakakalusot dyan, so pag naipon yan, accumulate, ganun pa rin. Ganun pa rin. So, ano bang purpose niya? Sabi nga nila, even mga bacteria, hindi nila ma-digest yan. Ma-digest yan. Imagine niyo bacteria, hindi ma-digest. So, yung mitochondria natin, it's like bacteria din daw yan eh. Sabi nila parang miniature bacteria. Hindi niya kaya i-digest yan. Kaya nga daw, yung mga pagkain na may trans fat, ang haba ng shelf life ng mga yan. Hindi na mapanis yan 10 years. Yung mga Twinkies nga ng US, 10 years old Twinkies ang tawag nila dahil 10 years tinatagal dahil sa trans fat. Grabe, no? Wala na yun. Wala na. Patay na yung nutrients, no? Wala na. Ginamit yan to preserve the food para yung walang masayang. Yung business ba? For business purposes. Buti na lang, nagising na ang ating FDA at tinanggal na yan. Tinanggal na ang trans fat. Pero yun nga, sabi nga namin, nira-round down nila, meron pa rin very small percentage, like 0.49. So, para may iwasan yan, yung mga ultra-processed food nyo, tanggalin nyo, di ba? Lisin sa pagkain. Or minimize. So, yun na yun, yung 7 na fat natin, di ba? So, ulitin lang namin yung ratio ng omega-3 to omega-6, nowadays, general population. Omega-3 is 1, omega-6 is 20. Abundant ang omega-6 natin. So, ang omega-6 related to inflammation. It's an inflammatory fat. So, kapag sobrang taas niya, may mga sakit ngayon, yung mga arthritis, tama, gout. Oo nga. Parang nagkakos ng di ba, mga pag sobrang taas ng inflammation. Ng autoimmune disease. Yan. So, yan. Ang goal, pababain yung omega-6, pataasin yung omega-3. Pag nag-1:1 yan, perfect. So, at least 1:4 daw, sabi nila. Para healthy ka na rin daw. Reasonable na yun. Reasonable na. Healthy ka na masasabi. Okay. So, tapos na, fat, Coach Louie. Ano tayo? Move on tayo sa protein naman. Protein. Favorite topic ko yan, Coach RJ. Magandang topic to. Protina. Ano ba ang protina? Di ba? Amino acids, building block of protein, di ba? Sabi ko nga sa'yo, ano bang principle ng Coach Louie, ng weight training, di ba? Breaking and repairing. Breaking and repairing. So, pag binrake mo yung muscle, break mo yung may mga micro-tear ka sa muscle fibers, magre-repair yan by patching. Magpapatch siya ng mga amino acid doon sa broken tissues. So, nanggagaling yung ating structures sa protein. Protina. Mga muscles natin, hindi lang muscles pati skin, lahat ng is made up of protein. Yan yung pinaka-semento natin. Magpapalitadahin niya yung buong katawan mo. Yan yung talagang pinaka-main structure natin. Diba yung minimal lang sa yan ang purpose ng protein, structure. So that's why it's so important also, very important also. Siya yung bodybuilding. Not just bodybuilding actually, sabi nga nila pagka tumanda ka daw, yung mga pagka matanda na, yung mga matatanda, talagang kailangan daw nila yung protein to preserve the muscle. Kasi nga meron yung sakit na tinatawag na sarcopenia. Sarcopenia, di ba? Sarcopenia is yung losing muscles. Mga seniors. Kaya, diba, ano bang consequences ng sarcopenia? Nanghihina na sila. Yun yung delikado kasi pag, ito rin, isa sa mga pag-aaral sa United States, mas marami ang namamatay na mga tatanda sa mga broken bones sa pagkabagsak. Dahil na mahina sila, di ba? Fall, oo. Yan. So, yun ang mga consequences ng losing muscle as you age. Balance, poor posture, tama. Tapos, you lose your balance, you lose your posture, you lose function also. Tapos, hindi ka na makaakyat ng hindi ka na makatayo. Hindi ka na makatayo na maayos. So, yan ang kailangan ma-prevent natin sarcopenia. Very, diba? Delikado yan. Kaya nga dapat talaga, at least, is nababanggit natin lagi, yung at our young age, kung kaya pa, mag-build tayo ng muscle in preparation sa ating pagtanda. Di ba? Kaya nga yung protein, very important daw yung Coach Louie. Very important. Yung may pinanood ako na, sino ba? I forgot the name of the doctor. Ito talagang, nire-recommend niya na for them to train, to lift weights, para magkaroon ng stimulus sa muscle. Di ba kailangan keep it relevant keep the muscle relevant to your body Kapag useful siya, hindi siya gagalawin ng katawan mo. Hindi niya i-break down yung muscles mo. Tapos, right after training daw, kailangan nila at least 40 grams of protein right away after weight training. 40 grams. Kasi nga,
para magkaroon ng additional stimulus to preserve the muscle. So, ganun ka-importante ang protina. Hindi lang tayo sa building muscles for preservation. Muscle preserving muscles, especially sa matatanda. Kaya gano'n, kalimutan ko si babae siya na doctor. Geriatric, doctor. Tapos, talagang ang taas ng, laki ng promotion niya sa protina. Kailangan natin sa pagtanda. Very important tissues for very important nutrients for our body. Kaya sa ating mga kababayan, lalo na sa mga seniors, dagdagan po natin yung pagkain natin ng protina. Huwag lang sobra-sobra. Oo. Yung alam nyo yung kailangan ng katawan nyo. Huwag tayo masyado mag-focus doon sa carbohydrates. Diba? Importante po sa inyo yung protina. Of course, kailangan yung gumalaw. Dapat gumagalaw kayo. Yung stimulus sa muscle. Kasi pagkain din kayo ng kain ng protina, ko-convert pa rin yan into glucose. Saka sabi mo nga, di ba, what you use, you won't lose. Wolf's Law, di ba? Use it or lose it. Use it or lose it, di ba? So yun, protina. Mabalik tayo sa protina, di ba? Building blocks of protein is amino acid. Amino acids. Kaya nga meron tayong essential amino acid kasi kailangan ng katawan natin yan. Essential. Di ba? Essential sila. Tapos, Coach Louie, sources. Punta tayo sa sources ng protina. Ano bang magandang sources, di ba? O protein. Ako, magandang topic na naman. Ang dami ko ng, dyan, Coach Louie, ang dami ko nang naaral dyan. Minsan may mga contradict dito, contradict doon. Sabi nila, the best protein source pa rin daw sa atin. Since we belong to the animal kingdom, is animal protein. Animal protein talaga. Mas compatible tayo sa protein na yan. Which makes sense, di ba? Ako, omnivore ako. Kumakain ako ng vegetables, marami. Yung mga plant-based diet. Naniniwala ako sa mga plant-based diet. Pero kailangan pa rin natin ng protein coming from the animal. Importante talaga yan. Kaya nga sabi ang una kong pinakinggan, diba, before na una kong pinapakinggan ng podcast was podcast of Dr. Stan Ekberg, di ba? Pinakamataas daw na absorption na protein is coming from eggs. Yan. Whole eggs. Whole egg. We're talking about whole egg. Pati yung yolk. Sabi niya, according to him, 32% is absorbable. I'm not sure with the figures, pero mga ganun. 32, 37, parang ganun. So, is absorbable. Unlike kapag yung mga, kalimutan ko na kasi yung figures, matagal ko na itong Anyway, balikan ko na lang yung mga viewers natin pag na-refresh ako. Kapag yung mga yung mga plant protein daw, 11% lang yata yung na-absorb. Compared sa egg. Compared sa egg. With the whole yolk. Pero kapag yung walang yolk, egg white lang, sabi niya, 17% lang na-absorb. So, ganun pala ka-importante yung yolk. Kasi daw, sabi niya, according to him, yung studies niya, ang protein daw, mas absorbable kapag may konting-konting fat na kasama. Parang gano'n, may konting quality fat na kasama. Marami ka nagastos dyan, Coach Arjen. Sa egg, marami rin akong tinapon. Bodybuilding mo. Marami rin akong tinapon. Di ba? Diba? Nung panahon na nagbo-bodybuilding ako, nung mga panahon na tinapon ko lahat ng egg yolk, pala, napaka-importante. Importante pala yun. Pero nga, sabi yung pinag-usapan nga natin kanina, yung saturated fat, Coach Louie, di ba? You are what you eat. Oo, importante pa rin yung quality ng egg, di ba? Tama. Kapag yung mga binili mong itlog is yung mga 10 kada tray, di ba? Dito sa Dubai, di ba? Isa 10 lang, isang 30 pieces. Okay, puro omega-6 yun. Puro omega-6 kasi yung mga manok na yun, pinakain ng mga feeds, ng mga corn. Baka sa isang araw, 2 itlog yung pinoproduce ng manok. Di ba? Di ba? Pero kaya ako, I always buy the high quality egg. Kung pwedeng organic, kasi sobrang mahal, cage-free, yan yung mga words na omega-3, na hinahanap natin pagdating sa pagpili ng mga high-quality eggs, di ba? So yun, egg daw ang pinakamataas ng ang absorbable ng katawan. Tapos, yung iba, ganun din, tawag dito. Beef. Ay, hindi, sorry. Kamali nga ako, tama. Ang egg is around 45% absorbable pala. Tapos yung mga other animal protein is 32%. Parang 32 or 37%. Yan, so, napakataas ng egg. Napakataas ng egg. Absorption ng katawan natin. Tapos may nabanggit pa siya eh. Ito, share ko lang Hindi ako sure kung ano yung basis ni Dr. Ekberg dito eh. Sabi niya, isa lang daw
ang source of protein na mas tumataas pa yung mas mataas pa yung quality sa itlog. Isa lang daw. Alam mo kung ano yun, Coach Louie? Ano yun? Breast milk. Ah. Talagang human milk daw. Human milk. Is ano daw, parang 48% ang absorbability. By 1%, lamang siya by 1%. 47 to 48, parang gano'n. So, I'm not sure with the figures, ha? Ano ko lang. Kaya pala basta yung mga naaral bata, ko lang to before. Matagal na panahon. Kaya pala yung mga baby nung mga sinaunang panahon, mga breast milk, mga ano yung katawan. Saka kailangan kasi they're for growth, di ba? Oo. Palaki pa lang yan, di ba? Hindi pa sila full grown, eh. Kaya taas ng ano niyan. Ang absorbability ng mother's milk. Mother's milk. So yun. Ano ba yung ibang sources of protein natin? Kung di ba sabi natin, egg maganda. Animal protein, yan. Beef, pwede yan. Protein yan. Basta grass-fed. Di ba? Fish. Healthy protein na yan. Healthy protein. Wag lang yung mga fish na malalaki. Dahil iwasan natin yung mataas sila sa mercury. Exactly. Diba yan yung mga ang daming cases yan. Coach Louie, yung mga mercury poisoning. Sama sa utak yan. Brain fog ka lagi, ganyan. Subukan ko yan, Coach Louie. Tingin ko, there was a time na nag-bodybuilding ako before. Sa Pasay pa kami nakatira niyan. Pero talagang nag-diet ako using ang protein ko is tuna. Regularly, tuna for siguro nagpa-condition ako for 6 months. Tuna ang kinain ko. Tuna. Talagang every Sunday niyan pupunta ako ng Pasay market, wet market. Bibili ako ng tuna. Talagang tapos naka-divide na kung anong lulutuin ko for a day, ganyan. Nag-diet ako gamit yan. Akala ko ang gandang source of protein. Oo, maganda. Pero yung may kasama siyang mercury. Talaga siguro na-try ko yan na nag-brain fog ako, hindi ako makapag-isip ng tama, gano'n. Ewan ko undiagnosed mercury poisoning na pala ako. Wala pa akong alam that time about mercury. Pero sa tingin ko na-poisoning din ako ng mercury. So, ingat-ingat po kayo sa mga fish. Sa pagkain. Maliliit na isda. Maliliit na isda, mga sardines. Galunggong, mga ganyan. Saka yung mga yung mga isdang dagat. Isdang dagat. Yung mga tilapia, dami na rin bad. Kasi yan, Coach RJ. Dumi, di ba? Dami na kinakain ng mga yan. Yung pinapakain, di ba? Balik na naman tayo doon. You are what you eat. Pati nga yung mga, hito, catfish. Matindi yan. Mga scavengers ng mga yan, kung ano kinakain ng mga yan. I prefer yung mga fish na galing sa dagat talaga. Medyo mahal siya, pero at least quality naman yung What else? Egg. Chicken. Chicken, yan. Chicken. Ako, chicken skin, hindi ko na kinakain. Wala ka na kasi makikitang chicken nowadays na kahit nasabihin pa ng organic, di ba? Na healthy kasi sabi nga natin, di ba, yung mga toxins doon nagde-deposit sa fat. Lahat ng toxins diyan nagde-deposit. Diyan mo makukuha sa animal fat. Ngayon kapag yung masama yung pinanggalingan ng fat ng animal natin, doon lahat ng toxins, di ba? Yun nga masama dito sa mahilig tayo mga Pilipino sa mga street food, Coach RJ. Yung mga balat-balat. Sarap, no? Chicharon. Chicharon ba? Mga chicharon. Yung sumisikat ba yun? Yung balat mismo ng manok. Tapos piniprito pa. Ulit. Chicken skin, Chicken skin. Sarap. Crunchy, di ba? Chicheria, parang chicheria din. Siguro, masabi ko, pag bata pa, okay lang. Pero pag medyo nagkakaedad na. Siguro, mag-detox ka na lang pag kumain ka na. Mag-detox ka na lang, di ba? Kasama ko talaga ng suka. Coach RJ. Kung kaya yung bumili ng organic chicken, okay. At saka, kung hindi, alisin na lang yung minimize. Alisin balat, saka minimize. Hindi po sayang yun. Marami namang iba pang sources. Kasi iniisip ng iba, sayang Hindi sayang yung chicken skin. Oo nga. Sayang ang buhay nyo. Sayang ang buhay nyo. Ano pa, Coach Louie? Sources of protein, ano pa ba? Vegetables, di ba? Sa mga vegetarian. Ang problema nga lang sa green leafy vegetables, especially. Ang problema lang sa vegetables nga, it's incomplete amino acid. Bukod doon, Coach RG, yung unless organic. Kasi yung mga vegetables din pesticides. Diba? Mga glyphosate, nakakalikigat yung mga yan. Nakakalikigat. At saka kapag vegetarian ka, so yung amino acids mo, incomplete unless na marunong ka mag-combine. Sabi nila, may mga ganun May mga vegetarian na
natuto sila mag-combine. Alam na nila yung mga profile ng bawat vegetables nila, kung anong amino acid ang meron dito, ano yung dapat nila i-combine para makakuha ka ng buo ng quality protein. Kasi nga, building blocks sa protein yan. Kaya nga ngayon, meron na mga iba't ibang uri ng vegetarian eh. May mga bodybuilders na vegetarian. Pescatarian, octotarian, ito kumakain ng itlog pero vegetarian. Meron kumakain ng isda pero vegetarian. So yan, yung vegetables, makakuha ka rin ng protein dyan. Yung mga amino acids yan. Yan, especially yung mga green leafy, legumes, mga legumes, mga beans, ganyan. Pero kailangan mong i-combine sa ibang ano. Pero sabi nga ni Dr. Ekberg, 11% absorbable lang daw yung protein dyan. Saka, yun nga, we are not that compatible nga. Dahil nga animal tayo, so we're still, for him, yung pinaka maganda pa rin na source of protein is animal type of protein. Nung nag-seminar ako dyan, Coach RG, share mo naman. Mga vegetarian na yan, yung may pag-aaral doon na bakit yung mga vegetarian o vegan ang sinasabi, meron silang sakit din ng ng mga kumakain ng karne. So doon nila na-trace na correct, kumakain sila ng yogurt, yung gatas. Ito yung pinaka-importanting discovery nila. Na kasi yung gatas na iniinom nila galing sa animal. Sa animal. Ay, hindi, yung mga vegan talagang wala. Totally wala silang gatas. Vegan pala yan. Vegetarian pala nagagatas. So doon nila na-realize na yung hindi vegan nga sila pero di nila makaklaim kasi nagko-consume pa rin sila ng animal product. Diba? Ako, I'm nothing against yung mga vegetarian, vegan, whatever works for you. Totoo, dapat. Pero, everybody nga is different. Diba? You have to listen to your body. Ang sinasabi namin dito, na kayo pa rin ang magdidesisyon para sa sarili nyo kung ano yung nakakabuti. Kasi nobody knows better sa totoo lang, than yourself, di ba? Very controversial yan. Very controversial. Dahil ngayon, ang dami nag-aaway-aaway sa nutrition industry. Talagang hindi, mas maganda ang omnivore, hindi, mas maganda ang ganyan, mas maganda ang vegan. Lalo yung mga vegan. Ako talagang very sila, yung mga let's protect our our environment. Huwag natin kainin yung mga animals, lahat, talagang sila. So, I have nothing against. Ako, whatever works for you, kung you feel good about it, pero may mga science na nagsasabi na ito nga, kailangan din natin ng mga ganyan, once in a while. So, siguro, in between ako. Para sa akin, parang the best type of diets, yung sa dami na naaral ko about food, tsaka yung kung ano yung gumagana sa akin, is yung kay Dr. Mark Hyman, yung vegan diet. Yung nga, yung vegan siya. Actually, sa kanya galing yung word na yun. Vegan, and parang, kung bakit siya nag-joke about that Para siyang Mediterranean and vegan combination. So yun, 75% plant-based. 25% animal content, pero coming mainly from fish, yung ganyan, mainly from marine life. Parang pescatarian, ganoon din ang pescatarian, di ba? Fish lang sila. Fish at saka vegetables, ganoon lang sila, di ba? Pescatarian. Yun, para sa akin, ang vegan naman kasi, si Dr. Hyman, pati yung mga ibang animal product, pinapromote niya as long as it's clean, sabi niya, yung grass-fed, it has to be grass-fed, it has to be wild-caught. Yun nga ang problema, ang challenge doon, kasi nga, napakahirap. Para sa akin, yun ang pinaka maganda so far. Kasi meron siyang kompleto siya eat the rainbow, gusto niya Gusto niya vegetable, 75% of your diet coming from the plant. From eat the rainbow, lahat daw. Fruits, pati yung mga fruits na wag lang masyado mataas yung mga sugar content, sukal coming from fruit. Tapos, yun, lahat ng mga meat niya, ng protein niya is talagang clean. Grass-fed, di ba? Or wild-caught, di ba? Yan yung mga important part na terms na kailangan part ng pagkain. So yun, protein. Ano pa bang ibang sources ng protein natin? Vegetables. That's just about it, right? Wala na. Move on. Carbs tayo. Carbohydrates tayo. Carbohydrates, di ba? Pinag-usapan natin yan sa blood sugar, Coach Louie. Carbohydrates.
may mga ibang tao ngayon na nagsasabi hindi natin kailangan ng carbohydrates, di ba? Talagang against sa carbohydrates, especially yung mga keto people, mga taong keto. Ako nagki-keto ako, I agree. I've tried keto. Kaya ako, I'm more on cyclical keto, Coach Louie. Clarify ko lang, cyclical keto means every now and then nagki-keto ako. Siguro mga 2 to 3 times a week keto ako. Keto means high fat, extra low carb, moderate protein. Yan ang ibig sabihin po ng keto diet. Pero clean keto. Yung fat ko, high fat pero good source. Yung good sources, extra virgin olive oil, mga ganyan. Avocado. Yan. Tapos, saan ba ako kanina? Carbohydrates, di ba yan? Yung mga industry na mga keto, yan yung sinasabi nila, di daw natin kailangan. Hindi daw natin kailangan ng carbohydrates. Carbs. Pero yun, meron akong narinig na, sino ba yun? Yung isang doctor, I forgot sino nagsabi niyan na carbs are okay as long as you earn it. Yan ang pina-follow ko na ngayon. Yan ang pina-follow ko na logic nowadays. Diyan ako bilib na yan, kaya ako bumitaw ng konti sa keto. Kasi nga, naramdaman ko na once in a while, you need carbs as well. Especially sa akin, Coach Louie, di ba? Alam mo naman kung paano ako mag-workout, di ba? Dahil na-enjoy ko to powerlifting. So, pag nag-incorporate ako ng carbs, the next day, ang lakas ko Lakas, na-enjoy ko yung buhat ko, tsaka yung happy ako dahil sa performance ko, di ba? So, carbs are good as long as you earn them. Earn it, yeah. Di ba? Tsaka as long as good source of carbs. Yun lang. Mamaya pag-usapan din natin yan. Ano ba yung mga sources? Ano ba yung good and bad, di ba? So, sa akin, carbs is good. It's okay. As long as you earn it and as long as you have very good, healthy, metabolic health. Yan. Pero pag poor ang metabolic health mo, bad talaga ang carbohydrates. Bad talaga ang carbohydrates. Exactly. There's no point. Kaya para gumanda muna yung metabolism mo, tanggalin mo muna. There's no other way but to take out carbohydrates and fast. Yung sinabi natin, metabolic flexibility, di ba? Yung take out ultra-processed food, reduce your carb intake, do not snack, lessen the frequency of your meal, tapos restrict your time feeding. Yun yung mga ways to improve your metabolic health, your metabolic flexibility. So yun, bago ka kumain ng carbs, ayusin mo muna yung makinarya mo. Tama, di ba? Yan, para sa akin ang carbs, okay sa mga taong healthy ang makinarya, healthy ang metabolic health. Yan. Okay siya. You can get away with them. May enjoy natin ang carbs, di ba? Yan. So, speaking of sources, Coach Louie, bigay mo nga yung mga sources of carbohydrates na sa tingin mo maganda. Ako sa akin, kasi nga sabi ko nga, moderate yung pagkain. Ang mga sources ko ng carbohydrates, fruits, fish, vegetables, sweet potato, yan. Minsan rice, pero laging mix. Hindi, actually maganda, Coach Louie. Maganda yung sources mo kasi whole food. Whole food, di ba? Ako naman, pagdating sa carbs, Coach Louie, ang principle ko, as long as it's whole food, they're okay, di ba? Differentiate lang natin yung mga sinabi mo. Fruit and vegetables, those are fibrous carbs. Tama, di ba? Fibrous carbs. Yung mga rice, sweet potato, these are starchy carbs already. Yung mga complex carbs, di ba? Complex carbs. Or starchy carbs. So, yun. As long as you eat whole food, wala kang yung mga simple carbs na asukal, ganyan. Prutas lang. Prutas, simple na yan. May fructose, di ba? Prutas lang. At least may fiber yun, di ba? Nakakatanggal nga. Nutrients. At merong siyang mga nutrients. May nutrients, di ba? So, that's okay para sa akin. As long as it's whole food. Huwag ka lang mag-add ng, mga process na kasi nga, minsan, syempre, hindi natin maiwasan kumakain. Pero talaga dapat minimal. Yan. Sabi nga natin, diba, huwag tayong maging dogmatic. Especially sa mga bread. Nandiyan na yan eh. Nandiyan na yan. Let's live with it. Marami naman hacks na tinuro natin before, diba? So, gamitin natin yun, diba? Marami naman tayong hacks dyan. Hacks natin, Coach Louie, recap lang natin sila. Alright. Sabihin mo ulit yung ating mga hacks. So, yung pagkain natin ng unang-una, yung vegetables. Fiber ang kailangan veggie natin. Veggie starter. Start with vegetables. Paggamit ng apple cider vinegar. Or any type of vinegar.
Tapos yung pag-a-arrange ng pagkain natin, dapat vegetables, fats, protein, fat, and carbohydrates, at pwede kang mag-dessert. Tapos yung last, movement. So, yun yung pang-hacking natin dyan sa kapag napapakain tayo ng carbohydrates. Tama. Ako naman, sa akin naman, Coach Louie, ano ba, kapag nagka-carbs ako, diba sabi ko nga sa'yo, yung ako focus, kapag binababaan ko ang carbs ko, nakafocus ako sa fibrous carbs. Yan yung time na nakikito ako. Kasi talagang ano ko yan, sabi ko, kailangan. Kasi ano yan, ang purpose ko pag nakikita ako is to get lean Para wala kang sobra na glucose na kino-convert into fat. Ganun yan Kaya pag nagpapatuyot ako, yung term namin sa bodybuilding, di ba, pag nagpatuyot ka, keto, low carb talaga ako. Talaga tinatanggal ko lahat. Ayan, lahat even yung prutas na matatamis. Nagpuprutas ako siguro berries lang talaga. So, ang carbs ko, kailangan nasa less than 80 grams, 100 grams, ganun. Yun, talagang 100 grams max. Max na yan. So, paano mo ma-decrease yung amount ng carbs ng ganun kababa? Focus on fibrous lang. Kasi napaka-konti ng carbs, ng carbohydrates na galing sa mga gulay. Mabubusog ka talaga kasi dahil sa fiber. Mabubusog ka pero konti lang yung ilang grams. For example, yung one big lettuce, sabi nila, ang laki na nun 11 grams of carbs lang yun. Totoo yun. Ang baba, di ba? Kaya nga kahit meron kang ganitong bowl ng vegetables konti lang yun, di ba? Yung kahit big bowl of vegetables, tama ka. Dahil pang nakuha ang fiber. Dahil pang nutrients. Napakain pa yung yung microbiomes mo, di ba? Pero, ang rice, yung ganyan, isang cup, 100 grams of carbs, di ba? Ang liit lang nun, kumpara doon sa malaking lettuce, di ba? So, ganyan, ang principle ko pagka nagpapatuyot, gusto ko kikito ako. Ayun, sinacycle ko siya, kasi pag low carb days ako, nagbo-burn ako ng fat, ng fat. Gumagamit ako ng energy coming from my reserves, yung fat ko. Kasi metabolically flexible nga ako, fat adapted ako, di ba? So, yun, kapag ngayon, nagsacycle na kasi, gusto ko rin ma-improve yung performance ko Sabi ko nga, maganda na yung metabolism ko, yung metabolic flexibility ko. I can afford to eat carbohydrates. Yan, dyan ako ngayon, nagsacycle ng carbs. Kumakain ako ng complex carbs. Cheat day. Actually, hindi man din cheat day. In between, minsan, naglalagay ako ng sweet potato sa diet ko. Whole food pa rin. Whole food pa rin. I prefer tubers, yung mga ganyan type of carbs. Kasi, healthy yan. Lalo na ang sweet potato, daming health benefits yan. Tapos low GI pa siya. Kaya siguro, Coach RJ, yun ang dapat din nating ma-share sa ating mga kababayan na dapat talaga whole food yung carbohydrates natin. Iwasan hanggat maaari o minimize yung mga ultra-processed food. Actually, yung carbs coming from ultra-processed food, Coach Louie, yan yung nabanggit mo kanina, cheat day. Doon ko siya ginagamit. So yan, doon talagang cheat day. Doon ako nagsasatisfy ng craving. Sabi ko nga, andyan na Nandiyan na. We're living among this ultra-processed food, di ba? So, huwag tayong maging dogmatic. Let's live life pa rin. Sabi nga nila, sometimes pizza and beer can be healthy. Diba? Lalo tayo at malungkot tayo. Malayo tayo sa pamilya. So, yung cheat day ko is my relaxation day. Kailangan ko yan. Hindi, di ba? Hahanap ako ng ibang bisyo. Ako, masama yun. Hahanap ko ng ibang bisyo. Mag-iinom ka. So, I would rather eat junk food. Yan. So, yan. We're not perfect kahit na kami, health tricks kami ni Coach Louie. Talagang everything boils down to moderation. Moderation talaga. Saka to acceptance kung anong meron sa environment natin. Ayun mo pa rin, once in a while, di ba? Wala, hindi bawal yan. Huwag tayong maging masama yung relationship natin sa pagkain. Pwede naman bawiin sa ibang pillars of health, di ba? Sa exercise. So, ganun, Coach Louie. Cyclical keto ako. Pag keto ako, fibrous carbs kasi pinapababa ako. Pinapababa ako yung carbs intake ko. Tapos kapag may days na gusto kong mag-perform sa next workout day ko, increase ako ng carb, pero clean carbs, whole food. Tubers, kamote, minsan nagpapatatas pa nga ako. Yung potato talaga. Potato is high GI, pero hindi, gagamitin ko naman right away sa workout ko, di ba? So, yun. Tsaka metabolically flexible naman ako Talagang sunog sa akin kaagad yan. Wala yan, maning-mani sa metabolism ko yan. Yung patatas na yan, maning-mani yan. So yan, magtataas ako ng carb intake.
Pag cheat day, ayun na, ultra-processed na. Tinapay, ganyan, or chips. Yan. Doon ko siya ginagamit. So yan, yung mga carbs natin. Ulitin ko lang, yung mga differentiation ng mga carbs. Diba? Yung complex carbs, nandiyan yung mga starchy carbs, yung mga potatoes, wheat, yan, cereals, lahat ng mga tapos yung sa complex carbs, tapos may fibrous carbs tayo, so vegetables. And yan, fruits, kasama rin yan sa mga simple carbs kasi may fructose, di ba? Simple carbs, ano may glucose, ano may mga asukal na yan, di ba? So yan, ang ating mga carbohydrates, di ba? Tapos, ano ba? So yun, remind ko lang ulit kayo, carbohydrates are not bad, but you need to earn them. Una-una, paano nyo i-earn yun? Fix your makinarya. Fix your metabolism. So, pag maganda na yung metabolic health nyo, then that's the time makakapagkanin na kayo ulit. Ginawa ko nga sa klase ko yan, di ba, kinuwento ko nga. Yung talaga nag-keto siya for 2 years, keto. Tapos nag-lose siya ng siguro mga 25 kg. Actually, Coach RJ, ang isa talaga sa mabilis magpa-lose ng weight based sa experience natin, keto talaga. Keto talaga, di ba? Kaya nga sumikat ang keto society. Di ba? Ako, I'm a fan of keto, pero yung nga, sabi ko nga sa inyo, everything in moderation. Wag sobra-sobra. Tsaka ang ganda ng benefits sa brain talaga. Yung, nga, di ba? Tinitreat na nila yung mga epilepsy sa ketogenic diet, ADHD, even autism actually. Even autism can benefit from ketogenic diet. Kaya talagang, I'm a fan of keto, pero since, I'm a fan of moderation, I'm a fan of health, wellness, lahat, dahan-dahan, balance lang. Moderation dapat. Balance lang. Carbs, so I'm not dogmatic towards carbs. Hindi katulad ng mga ibang keto na strict keto sila. Strict talaga. Alam mo, mga kabayo na nakatakip dito Katakip, diretso, di ba? Pero hindi natin sila masisi, that's their choice. Yan yung nila, di ba? Principles nila. Ako, talagang nagbabago-bago ang principles ko, inaamin ko. Kasi, what's good about me is pinapractice ko siya. Ano ba? Whatever works for me, di ba? Listen to your body. I'll follow. Ganun ako. Di ba? So, yun, macronutrients, carbs, fat, and protein. Coach Louie, may idadagdag pa ba tayo sa ating Ako may dadagdag ko lang, Coach RJ, kasi actually 4 yung macronutrients natin. Yung isa, yung tubig. Very important yun na dapat. Na-miss natin, no? Oo, huwag natin kakalimutan yun. Tubig. Hydrate. Always. Tama. Because your body is made up of water. 60 to 80% water. Diba? Tsaka nandyan lahat yung mga processes ng katawan mo dyan nangyayari. Importante, lagi tayong umiinom ng tubig. Tsaka, siyempre, nowadays, electrolytes are very important. Anyway, next topic natin yan, mag-usap tayo about micronutrients naman. Micronutrients are now gaining popularity kasi sobrang depleted na natin sa micronutrients. At saka may discuss din natin yung mga sakit na kaakibat kapag mababa ang mga micronutrients sa katawan. Discuss natin yung hindi naman tayo doktor. Kumbaga, magkaroon lang ng impormasyon, paalala sa ating mga kababayan. Ano ba yung natutunan natin na konti, i-share lang natin. Mga paalala lang naman ang ginagawa natin. Saka tayo naman ay ang kwentuhan naman natin is, light lang. Kwento-kwento lang. Just to share lang nasubukan natin, natutunan natin, sa pagbabasa natin, di ba, sa mga pag-aaral natin. So, ganoon. How do we live our life? Kung paano, sa sarili natin katawan, di ba? Paano natin ginawang healthy yung mga katawan natin. So, yun. Micronutrients, sa fiber, di ba? Napag-usapan natin yan sa microbiome topic natin, di ba? So, we need to feed our microbiome, microorganism living inside. Ayan yung talagang Coach RJ, masasabi kong bumabagsak na yung pagkain natin. Pero ganda ng last na Coach Louie, tubig. Yan. Huwag natin kalimutan ng tubig. Very important. So, Matas, Coach Louie, wala na ba? Wala na siguro tayo. Wala na, natakal naman natin lahat, di ba? Unless na may mga katanungan ng ating mga paki-comment lang po. Televiewer, paki-comment lang po. Mag-live tayo, Coach Louie, yung talagang live Q&A portion. Maganda rin yun, di ba? Siguro pag marami tayong subscriber, di ba? Totoo. Ako, sa totoo lang, so far,
ang dami kong kliyente na ang daming tanong sa akin pero so far wala naman pa rin ako. Baga lahat naman nasasagot ko ng reasonable na sagot. Baga so, sa dami na siguro nang naaral ko na about wellness, and health, biohacking. Reasonable naman ang sagot ko. Baga pag di ko naman alam, okay, I'll get back to you tapos i-research ko. Kaya dumami yung alam ko. Pag meron akong may natanong sila sa akin na hindi ko alam yan okay, research, basa dito, basa dyan, okay. Yun ang importante, knowledge is power, knowledge diba? is power. Coach Louie, yan ang bago kong caption ngayon, ha? Health is wealth, knowledge is power. So yan, okay, hanggang sa susunod po. Alright, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, like and share na rin po, and comment your questions sa comment section. So hanggang sa susunod po, maraming salamat po. bye for now, salamat po.